Naka-Modi suit ako ngayon. Siguro ipinangalan yon kay Prime Minister Modi ng India. Marami akong mga alaala doon sa pagdalaw sa ating mga kapatid doon sa Hyderabad, India. At isa sa lugar na aming pinuntahan ay tinatawag na sikat na Charminar Monument. Pwede niyong i-google. Ito ay merong 4 na towers. At ito ay naitindig noong 1591 pa. At meron din siyang katabing mosque, kaya siya ay historical place. At dahil dyan, yan ay protected monument. Kaya meron doon na nakalagay na sulat, ang sino mang mag-destroy, mag-remove, mag-injure, mag-alters, mag-deface, mag-imperils, mag-misuse ng monument na ito, makukulong at magbabayad ng 1 million rupees. At yan ang kanilang pag-iingat doon. Meron din mga monument ng Kristiyano. Ginaya din yan. Meron tayong monument ng krus doon sa Magellan Cross sa Cebu, Philippines. Tinayo pa yan noong panahon na yon ni Ferdinand Magellan. Pero yung krus na yon daw ay pinapaniwalaan na may milagro na nakapagpapagaling. Kaya yung mga tao ay unti-unti nilang kinuha yon at bumagsak iyon. At hindi ko alam na pinalitan yon. Mga kapatid, kay Kristo, ang monumento talaga ng Kristyanismo ay ang krus. Pero hindi yung kahoy, hindi yung bato, o plastic, o metal, kundi yung ipinako doon, yung namatay doon. Hindi siya ordinaryong tao lang, siya'y tunay na Diyos na lumikha ng buong universe at sa Kanya nakasalalay ang buhay mo at ang lahat. At siya'y naparito upang ialay ang Kanyang buhay nang sa ganon tayo ay maibalik sa Diyos. Dahil tayong lahat ay nagkaasala at kung hindi tayo mapatawad, tayo'y itatapon sa apoy ng impyerno magpakailanman. Kaya dito si Pablo at sa paliwanag ng maraming mga tagapagturo ng Biblia sa lalo na sa Bagong Tipan. For example, Galatians 1:8-9. Ang monumentong yan ay ebanghelyo ng Diyos, mabuting balita. Ang sino mang magdagdag, sino mang magbawas, ang sino mang sumira, ang sabi dito ay sumpa. Hindi lang magbabayad ka ng milyon, kundi sumpain magpakailanman. Kaya mahalaga ito mga kapatid kay Hesus Kristo na ating alalahanin. Ito ang sentro ng buhay dito sa planet Earth at sa buong universe. Kaya nais ko na mag-aral tayo sa araw na ito ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi dahil lang Lenten season, sinadya ko rin dahil maraming mangmang, maraming hindi nakakaalam sa kahulugan. At baka may mga Kristiyano dito na ikaw din ay mangmang. Sana hindi. Sana'y lumalago ka. Dahil may epekto ito sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong paglilingkod, sa iyong relasyon sa kapwa, lalo na sa Panginoon at sa iyong eternal na tahanan. Kaya parang barometer ito. Parang ito ay matetest na sa iyo kung naintindihan mo ba talaga ang nagligtas sa iyo at patuloy na nagsusustento sa iyo. And then, Lord willing, next Lord's Day ay muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi siya natiling patay, may buhay tayong Diyos. Huwag tayong mabuhay na parang patay ang ating Diyos. Siya'y namamahala, siya'y buhay magpakailanman, at siya'y namamagitan. Kaya ngayong umaga, basahin muli natin yung karugtong ang binasa sa atin kanina sa huling bahagi ng aklat ni Lucas. Remember, nag-aral tayo ng 2 Timothy at dito si Lucas na doktor at historian ay matapat na kasama ni Apostol Pablo hanggang sa wakas, sa hirap at ginhawa. At ni-research niya ito. Kaya't ito ngayon, purihin ng Diyos, meron tayong banal na kasulatan. At dito sa karugtong sa verse 26 ng Lucas 23. Sinasabi ng banal na salita ng Diyos habang kanilang dinadala siyang papalayo. Hinuli nila si Simon na taga Cirene
na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Verse 27, siya'y sinundan na napakaraming tao at ang mga babaeng nagdadalamhati ay nag-iiyakan para sa kanya. Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Sapagat narito darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan ng kailanman hindi nagdalang tao at mga dibdib na kailanman ay hindi nagpasuso. Verse 30, at sila'y magpapasimulang magsalita sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, takpan nyo kami. Verse 31, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Verse 32, dinala rin upang patayin kasama niya ang dalawang kriminal. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus kasama ang mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sila'y nagpalabunutan upang paghatian ng kanyang damit. Nakatayong nanonood ang taong bayan. Subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili, kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Nilibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon din nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ng nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Verse 43, at sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Amen. Praise the Lord. Narinig mo ang salita ng kataas-taasang Diyos. Kahit siya'y naghihirap at malapit ng malagutan ang hininga, handa siya magligtas. Nakita mo ba? Nakita mo mga bata? Nakita mo mga matanda, ito ang Diyos natin na buhay. Namatay siya, subalit siya'y muling nabuhay. At kahit sa panahon ng kanyang kahinaan, makapangyarihang siyang nagliligtas. Yan ang magandang balita. Yan ang dapat nating bulay-bulayin. Na meron tayong soberano at makapangyarihang Diyos sa lahat. At hindi nagbabago magpakailanman. Kaya dapat natin itong laging bulay-bulayin, laging ituro at pangaral sa iyong buhay, sa iyong sarili, upang ikay lumakad ng may pagtatyaga, may pananampalataya, at mayroong pagtitiwala na ang ating Panginoon ay totoo, magpakailan paman. Kaya mga kapatid, kay Jesucristo, mga kaibigan, meron tayong mas higit dapat na kinagagalakan sa pag-alaala sa monumentong ito na hindi nagbabago magpakailanman ng Ebanghelyo sa planet Earth at sa buong universe. At ito ang mensahe sa talatang ito, si Kristo, Jesus na tunay na Diyos, at tunay na tao ay tunay na naghirap.
at namatay sa krus ng Kalbaryo kahit walang natagpo ang kasalanan. At yun ay kusang loob na ginampanan niya na kalooban ng Diyos Ama bilang tanging paraan ng kaligtasan ng mga makasalanang sumasampalataya sa Kanya. Tanging paraan, the only way. Sinabi niyang, I am the way. Acts 4:12, no other name. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ang sino man ay maligtas. Ikaw ba'y makasalanan ngayon? Mamamatay ka. Roma 3:10. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Ito ang magandang balita. Namatay dahil sa ating mga kasalanan. At ngayon, maaari kang maligtas sa biyaya niya lamang. Gusto nating makita sa ating pagbubulay-bulay sa paghihirap ng ating Panginoon na ang kamatayan sa krus ang pinakamalupit, ang pinakamasama na uri ng pagpatay sa tao sa panahon ng Roma. At yan ang dinanas ng ating Panginoon sa kanyang kahihiyan, sa kanyang kahirapan, sa kawalang galang ng mga taong nilikha niya at pinapakain araw-araw. Binibigyan ng lahat ng mabubuting bagay, pero walang pakialam sa kanya. Kaya dito, idinidisplay dito ng ating Panginoon ay walang kasalanan. Itong si Pilato na gobernador na mamahala doon sa Jerusalem. Maging si Herod na hari doon. Wala silang makitang kasalanan sa ating Panginoong Jesus. Siya'y inosente, siya'y banal. At sa gitna ng trahedya, walang masamang salita ang lumabas sa kanya. At siya'y nagligtas pa nga. Sa krus ng Kalbaryo ay dinidisplay ng Diyos ang kasamaan ng masamang tao. Sa tuwing inaalala natin, nakikita mo dapat na dahil sa iyo at sa akin, namatay siya doon. Dahil sa ating kasalanan at kasamaan, kinakailangan pa ang kabanal-banalan at kaisa-isang anak ng Diyos ang pumunta sa planet Earth para lang ikaw ay matubos. Dahil walang ibang paraan. Kinakailangan niya pa ang puot ng kanyang ama na kanyang minamahal mula sa walang hanggang ang ibuhos sa kanya. Dahil walang ibang paraan. Kaya dinidisplay dito ang kasamaan ng tao natin. Totally depraved. At dito'y dinidisplay dito ng paghatol ng Diyos. Ang judgment ng Diyos. Pero nakikita din natin dito, amazing love, ang immeasurable love of God. Walang measure ang haba, ang lawak, ang lalim, ang taas. Walang sukat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niyang iligtas kahit ang pinakamasama. Siya ang ating dakilang manliligtas. Tatlong bagay gusto ko nating tandaan sa talatang ito. Number 1, tingnan natin dito ang taong si Simon na tumulong sa pagbuhat ng krus ni Kristo. Dahil hindi niya na kaya at halos mamatay na siya. Number 2, tingnan natin sa verse 27 to 31, ang mga tao at mga babae na nagdadalamhati dahil sa paghihirap ng ating Panginoong Yesus. Sa huling mga talata 32 to 43, mga taong manlilikbak, mockery, manlilikbak sa paghihirap ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, pagkatapos nito, gusto kong makita at tanong mo sa sarili mo, asang ka dito? Asang ka dito sa mga panig ng tao na ito? Lalo na yung namatay doon sa krus na dalawa, kaliwa at kanan, tanong mo sa sarili mo, asan ka? Ikaw ba'y nasa kanan o sa kaliwa? Yan ang gusto kong iwan sa iyo.
So number one, tingnan natin dito ang paghihirap ng ating Panginoon. Halos siya ay mamatay na dahil sa verse 26, habang kanilang dinadala siyang papalayo, hinduli nila si Simon at taga-Sirini na nanggaling sa bukid at pinasan sa kanyang krus upang dalhin kasunod ni Jesus. Maring hindi ito plano ni Simon, kung sino man siya, taga-Africa. Nandun siya siguro upang makisama, subalit may ibang plano ang Diyos. Ang Diyos ang sovereign sa lahat. Hindi niya inakala na siya yung pinaka-history ng buong kasaysayan ng mundo na siya ay kunin at ipabuhat sa kanya ang krus ng... Remember, bago ang tagpo na ito, bugbog sarado na ang Panginoon. Sinampal, nilagyan ng koronang tinik, at alam niyo yung pagpalo sa kanya, may mga buto yun na matalas sa kapag hatak noon, yung laman mo kasama doon. Kaya tapos pagbuhatin mo pa siya ng malaking mga kahoy doon sa Via Dolorosa, yung daan. Halos mamatay na ang Panginoon sa paghihirap, sa pagsunod lang sa kalooban ng Ama na matubos ang kagaya mo na makasalanan. Hindi niya nakaya, kaya kinuha ito at iniligay sa taong hindi niya akalain. Ang krus na mabigat ipinasan sa kanya. Anong aral dito sa taong ito? Anong aral dito sa iyo? Ang Diyos ang soberano sa lahat, at dito nakita niya sa kanyang buhay na may soberanong Diyos sa buhay at may naglagay ng krus sa kanya na ayaw niya. Later on, nagustuhan niya sapagkat makikita natin sa mga sulat ng Bagong Tipan, siya pala yung ama ni Rufus ayon sa history, at sila'y kinikilala ng iglesia noon na mga tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo. And you can just imagine dito si Simon na ito na nagkukwento sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya doon sa kanilang bansa, maybe this is Libya. Kinuwento niya ang kanyang nakita na siya pupunta sa isang lugar, and then kinuha siya ng sundalong Romano na mababagsik, masasamang tao. Nakita ng mga mata niya kung paano siya pinahirapan at pinako at binigyan ng suka imbis sa tubig. Nakita niya ang mga panghamak sa Panginoon. Narinig niya na walang masamang salita. Narinig niya ang salita ng Panginoon, Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Narinig niya ito. Kaya pag-uwi niya sa kanyang tahanan, siguradong may pagbabago sa kanya. Sigurado na siya'y naging mananampalataya. Siguradong siya'y na born again. Sigurado na siya ay naging tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo at nagsimula siya ng worship sa kanyang sarili at family worship. Yun yung pinag-aralan kanina. Kaya si Rufus na kanyang anak ay naapektuhan at masaya siguro kung interview mo si Rufus. Alam mo si Daddy, nagpunta lang siya doon sa Jerusalem. Hindi niya akalain na siya ipinagpasa ng krus ng Panginoon. At may aral doon sa pagsunod para sa Panginoon, may kasamang paghihirap. Sabi ng Panginoon ng sinumang gustong sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus. Araw-araw, tanggihan niya ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Ito ang mga krus na mga kasalanan na hadlang sa atin, mga kasalanan na dapat patayin sapagkat papatayin ka ng kasalanan sa buhay mo. At si Kristo'y namatay sa ating mga kasalanan. Magandang ma-interview sana ito. At yung anak niya sa pagkukwento, na si Rufus, ayon sa Romans 16 and 13, makikita natin ang dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng taong ito.
Na ang kaligtasan ay hindi relihiyon, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, ang kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. Yan ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. At sa pagsunod ay may kasamang paghihirap. Sapagkat ang ating Panginoon na ating sinusundan, ng ating Master, ay naghirap alang-alang sa atin. Kaya bilang mga alagad, mga kapatid kay Kristo, sinabi ng Biblia, through many tribulation, mga paghihirap, papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin ang mga tao at mga babae nagdadalamhati sa verse 27. Tingnan natin dito ang pagsunod nila sa Panginoong Hesus na halos na hirap at halos mamatay na. At itong mga babae, marahil siguro ito ay mga mananampalataya din. At tinawag silang mga babae ng Jerusalem. At sila'y nagdadalamhati. Sila'y umiiyak kapag nakita mo ang itsura ng Panginoon na iyong minamahal. Maaring sila'y bumigay sa pagdadalamhati. Sapagat ito ang minamahal nilang Panginoon na nagmamahal una sa kanila. O siguro pupurihin natin ng mga kababaihan na ito. Pero masusurprise tayo sa sinabi ng Panginoon dito. Hindi na halos nagsasalita ang Panginoon, pero nagsalita siya sa pagkakataong ito. Ang sinabi ng Panginoon sa verse 28, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Kundi iyakan ninyo ang inyong sarili at inyong mga anak, sapagkat darating ang araw, at ito pakinggan ninyo, darating ang araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan ng kailanman hindi nagdalang tao at ang mga dibdib ng kailanman hindi nagpasuso at sila'y magpapasimulang magsalita sa mga bundok, bumagsak ka! Takpan ninyo kami! Ito ay araw ng paghuhukom. Judgment Day. Historically, 70 AD, winasak ang Jerusalem. At maraming nagsitakasan ng mga mananampalataya nagkaroon ng dispersion. Pero yung mga naiwan sa Jerusalem, winasak, pinatay sila. Yan ang prediction ng Panginoon. Huwag niyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Dahil sa paghihirap na inyong daranasin, lalo na kung hindi kayo ligtas. Kaya dito ay may pagtuturo sa atin sa salita ng Panginoon na may darating na Judgment Day. Hebreo 9:27, it is appointed ang bawat isang tao na mamatay. Minsan na, pagkatapos ay Judgment Day. At ito nakalagay sa aklat ng Revelation na sa mga duwag ayaw manindigan sa pananampalataya. Revelation 21:8, sa mga walang pananampalataya, mga hindi sumusunod sa Panginoon. Ang sabi dito, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, may lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang aplikasyon dito sa panahon natin ngayon, maaaring may mga tao na, lalo na ngayong Lenten season, pinapakita nila ang paghihirap ng Panginoon, kaya pag Biyernes Santo, mukhang Biyernes Santo talaga ang maraming tao, dahil namatay daw ang Panginoon. So maaaring ipinapakita dito ang kanilang kalungkutan sa kamatayan ng Panginoon. Ang pagluha nila sa tuwing naalala nilang paghihirap ng Panginoon. I-remember yung movie ni, sino nga yung sikat, ni Mel Gibson ba? Passion of Christ. Na talagang pag nanood ka, ikaw, madadala ka sa iyong damdamin at maawa ka sa Panginoon. So yung sinabi ng Panginoon, noon at ngayon, pareho din. Umiyak ka sa sarili mo at sa mga anak mo, sa pamilya mo, sapagkat may darating na paghukom. Ito na ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ang challenge sa inyo dito, bawat isa. Malinaw ba na sa iyo na ikay haharap sa Diyos? Mga bata, mga kabataan,
Ano ang okupasyon ng isip at puso mo? Anong pinapahalagahan mo sa buhay mo? Ito ang salita ng Panginoon. Umiyak ka sa sarili mo, pamilya mo, kapag hindi ka pa ligtas. Pero kung tayo niligtas dahil sa kanyang paghihirap at kamatayan, rejoice in the Lord always. Philippians 4 verse 4. Magalak kayo sa Panginoon. Sa Revelation 21, 1-7, titira tayo sa bagong langit at bagong lupa. At siya mismo ang papahid sa ating mga luha, napakalapit na relasyon. Ano? Isang mabuting ama na sa langit na nakaunawa talaga sa ating mga kahirapan at pagdurusa at kabigatan sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan. Yet may araw na papahirin niyang lahat ng ating mga luha. May katapusan ng paghihirap sa piling ng Diyos. Magpakailan pa man. Pero kung ikaw ay patuloy na tumatanggi sa Kanya, umiyak ka sa sarili mo. At iiyak ka magpasawalang hanggang. Forever and ever and ever. Now is the day of salvation. Sa pangatlo, tingnan natin dito. Yung mga taong manlilibak, marami silang nabalitaan, marami silang narinig, nakita na ginawa ng ating Panginoon. Pero walang puwang sa puso nila ang banal na anak ng Diyos. Mayroong aplikasyon yan sa bawat isa sa atin dito. Tingnan natin ang manlilibak na mga leader. Verse 35, nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. O iligtas niya ang kanyang sarili. Kung siya ang Kristo ng Diyos, kung siyang pinili, ito, mga tao leader ito, mga religious leader ito, alam nila ang Biblia. Ang banal na kasulatan sa lumang tipan ay tumitingin sa dakilang pagdating ng Mesiya, ng tagapagligtas ng sanlibutan. Na nakita natin sa Isaiah 53, ang paghihirap niya, 700 years pa bago siya dumating. Ito ang Mesiya, itong tagapagligtas. Iba sa iniisip nila na isang dakilang hari na talagang naka-chariot at may mga army. Anong klaseng hari ito? Pero yun ang paraan niya para tayo ay matubos at maligtas at maibalik sa Diyos at makasama sa Kanya. Magpakailanman, hindi sa apoy, kasama ni Satanas at lahat ng rebelde, magpakailan paman. Ito ang mga manlilibak. Sa kabila ng kanilang maraming kaalaman sa Biblia, sa kabila na sila ay mga tagapagturo ng salita ng Diyos, sa kabila na marami silang narinig at nakita, at least alam nilang awit 22, 6 hanggang 8, ngunit ako'y uod at hindi tao, kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan, silang lahat ay nakakita sa akin at tinatawanan ako. Inungusuan nila ako, iiling-iling ang kanilang mga ulo. Ipinagkatiwala niya ang kanyang usapin sa Panginoon. Hayaang kanyang iligtas siya, hayaang kanyang sagapin siya, sapagkat kanyang kinaluluguran siya. Alam ba nila silang tumupad nito? Na sila yung mga mangungut siya? So yan ang malungkot. Na kung saan maraming kaalaman, maraming nakita sa ginawa ng Panginoon, sa kanyang pagliligtas, sa mga milagrong kanyang ginawa, sa paglakad niya sa tubig, sa pagkapakain ng 5,000 at 7,000 sa pamagitan ng ilang pirasong isda at tinapay. Inutusan niyang hangin ang bagyo, tumigil ka. Nagpagaling ng mga may sakit instantly na bumuhay ng patay. Ano pang kailangan mo? Pero ganun katigas ang puso ng tao. Gusto kong makita mo ang sarili mo dito. Gusto kong makita mo sa iyo, sa iyong pagbubulay-bulay, kung ano ang ginawa nila sa Panginoong Hesus sa kabila ng marami nilang kaalaman, marami nilang mga pribilehiyo.
inalipusta nila ang anak ng Diyos. Sa verses 36 to 38, makita natin ang mga sundalo dito sa kanilang mockery. Verse 36, nilibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka at sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon din nakasulat doon sa pamagat sa itaas, ito ang hari ng mga Hudyo. At sinulat ito sa Hebreo, sa Griego, sa lahat ng lingwahe upang malaman ng buong tao na ito ay hari ng mga Hudyo. At sa totoo, talagang siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa kabila noon, hindi sila natakot. Sa kabila noon, pinagtawanan siya. Habang sila siguro umiinom, siguro nagsusugal, ganon katigas ang puso nila. Kaya ito ang reflection ni Pedro sa pangyayaring ito. 1 Peter 2:22 to 23, siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng may katarungan. May aral ito sa mga mananampalataya. Siya ang ating Panginoon na ating modelo sa kanyang karakter kahit sa gitna ng mga pang-uusig at pangungutya. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, idalangin natin na ating tunay na purihin ang Diyos sa kanyang pagtitiis at paghihirap upang tayo ay maligtas at matubos. Hindi lang tayo niligtas at inuwid, tayo din ay dapat maging kagaya niya na mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng ating Ama. And then yung sikat na mga laging inaalala itong manlilibak na mga kriminal, mga magnanakaw, itong mga pinako din sa krus sapagkat sila'y karapat-dapat dito, sinabi sa 32, at sumusunod, dinala din upang patayin kasama niya ang 2 kriminal. At nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus kasama ng mga kriminal. So ito ang mga kasama ng Panginoong Hesus. Itinuring siyang kriminal. Bagamat itong si Pilato talagang ito'y politician na ang gusto ay bigyang lugod ang mga tao, hindi ang Diyos. O at least sa kanyang Roma na nirerepresenta na maging makatarungan, pero bumigay siya sa mga tao. Ipinagpalit kay Barabas na talagang masama. At dito isinama ang 2 kriminal at magnanakaw. Originally, itong 2 ito talaga ay parehong matigas. Matigas ang puso. At sila din, ayon sa Marcos 15:32, bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan at tinutuya rin siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. So itong 2 sa kaliwa sa kanan, parehong matigas sa buong buhay nila. May kalyo na ang kanilang konsensya. Kahit maririnig nila, nababalitaan nila, merong Jesus na nangangaral ng kalooban ng Diyos at gumagawa ng maraming kababalaghan bilang display ng kapangyarihan ng Diyos. Narito na ang kaharian ng Diyos. Matigas pa rin ang puso. Matigas ang ulo. Walang takot sa Diyos. Ayan ang nakakatakot. Mga bata, huwag kayong matigas ang ulo. Matigas ang puso. Nakita ninyo, sinabi niya doon sa mga babaeng Jerusalem, umiyak kayo sa sarili ninyo at sa pamilya ninyo sapagkat may judgment day. May araw ng paghuhukom. Ikaw, ako, lahat ay haharap sa Kanya. Subalit sa mga mananampalataya na ito ang ginawa ng Panginoong Yesus. Pero meron dito
na makikita natin, nakapangyarihan ng biyaya ng Diyos kahit matigas ang bungo, matigas ang puso. Kayang basagin ito ng Panginoong Heso Kristo. Kayang basagin ito ng Ebanghelyo. Kayang baguhin ito. Kaya ito sinasabi ni Pablo, preach the word. 2 Timothy 1. In season or out of season, napapanahon man o hindi, ipangaral mo ang salita ng buhay. Yan ang main business natin bilang iglesia. Na sa biyaya ng Diyos, ang salita hindi kayang hadlangan. Ako ay naligtas sa Saudi Arabia na pinagbabawal ang pagsamba at pangangaral. Hindi kayang hadlangan. Kahit si Pablo, naligtas dito ang sundalo sa kanyang makapangyarihang Ebanghelyo. Kaya yung isa dito ay nagbago. Tingnan natin sandali ang kanyang mga pananalita. Verse 40, subalit sinaway niya ang isa. Sinabi niya, hindi ka ba natatak? Hindi niya may tuturo kasi nakapaho, di ba? Mahirap. Hindi ka ba Hindi, matatanggal yun sigurado. Hindi ka ba natatakot sa Kanya, sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa ganong hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin, nararapat sa atin ang kabayaran ng ating mga ginawa. Ang linaw ng utak niya, no? Ang linaw ng isip niya kung sino siya sa harap ng Diyos. At yung talaga ang gusto ng Diyos. Maintindihan mo ang Diyos at sarili mo na ginawa ng Diyos. At dumating siya sa katinuan ng ganito, na malapit na lang, few hours na lang, at siya ipapanaw na. Heaven and hell lang ang destiny ng tao. Pero sa kakaunting oras na ito, sa gitna ng kanyang kasamaan sa buong buhay, sa gitna ng katigasan ng puso niya sa buong buhay, anong nagpabago dito? Yan ang biyaya ng Diyos. Yan ang amazing grace ng Panginoon kahit siya'y lupaypay na. Itinuwid niya ang kanyang kasama. Tama ito sa atin. Malinaw sa atin na tayo nagkasala sa Diyos. Malinaw na masama itong ating ginawa sa buong buhay. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? So anong nakikita mo dito? Hindi ba ito'y pagsisisi? Hindi ba ito pagkilala sa pagkakamali at kasalanan sa Diyos? May pagkatakot. Fear God. Yan ang pasimula ng karunungan. Fear God. Matakot ka sa Kanya na may kapangyarihan na wasakin ka, katawan at kaluluwa sa impyerno. Fear God. Matakot ka sa Diyos. At dumating ito sa matigas na puso. May pag-amin. Yan ang pagsisisi. Kung walang pagsisisi, hindi yan tunay na pagsisisi kung wala talagang pag-amin sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Kumusta ka sa iyong ugali sa kasalanan mo? Walang maliit, malaki sa kasalanan. Sapat yan upang ikaitapon hiwalay sa Kanya magpakailanman. Sapagkat siya'y banal, 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 banal na Diyos. May takot ka ba sa Diyos? Hindi niya kailangan ng CCTV para alamin kung anong ginagawa mo, anong pinipindot mo dyan sa maliit na instrumento na yan. Alam niya. Lahat ng iniisip natin at sinalita natin at ginawa natin, alam niyang kondisyon ng ating mga konsyensya sa harapan ng banal, banal na Diyos. May takot ka ba sa Kanya? O may kalyo na ang iyong konsyensya? Kayang basagin niya ng Ebanghelyo ng Diyos? Kahit ngayon, kayang baguhin ka,
Kagaya ng taong ito. And then, meron siyang pagpapakumbaba. Ang kabaligtaran nito ay pagmamataas. Ang pagmamataas ay binabagsak. Ang nagpapakumbaba ay itinataas. Paano siya itinaas ng Panginoon sa kanyang pagpapakumbaba? Siya'y nagsabi sa Panginoon sa verse 42, Jesus. Anong meaning ng Jesus? Matthew 1, 21-23. Ang pangalang Jesus ay magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Siyang Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Matagal niya ng panahon, naririnig ito, pero binaliwala niya ito. At ngayon, siya ay binagabag ng kanyang konsensya na siya ay guilty beyond reasonable doubt at nararapat na hiwalay sa Diyos magpakailan paman. At makita mo ang kanyang kababaan sa kanyang paghiling, alalahanin mo ako. Remember me. Jesus, Panginoon, tagapagligtas, Mesiya, Diyos na nagkatawang tao. Remember me. Pagdating mo sa iyong kaharian, sa iyong paraiso. Kung may kaharian, may hari. Itong nakalupaypay na ito ay hari ito. May kapangyarihan itong durugin ng lahat ng kanyang kaaway. Pero ang lumabas sa bibig niya, Ama, patawarin mo sila. Narinig niya ito. Ibang klase ito. So hinahamon ko kayo, mga bata, mga kabataan, sa inyong kayabangan, karunungan, kaalaman, kagandahan, anuman meron kayo. Lahat yan ay galing sa Diyos. Awa lang ng Diyos yan. Higit sa lahat ng kaligtasan ng mahalaga. Matakot ka sa Diyos at lumapit ka sa Kanya. Alalahanin mo ako. Si Jesus ba ay hindi nakikinig? Anong sinabi sa verse 43? Katotohanang sinasabi ko sa iyo. Lupaypay na ito. At alam nyo ba, pag ikay nakapako sa krus, halos hindi ka makahiga. Hinahabol mo yung bigat mo ng katawan mo nakasabit sa pako at ang paa mo hindi kagaya ng pinapako doon sa Pangasinan ba yun? Na may tungtungan? Pako. Buong weight mo. Mamamatay ka talaga. Yan ang design ng krus. Slow death. And yet, ang sabi ng Panginoon, ngayon din, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngayon din. At hindi nagbabago ito. Ngayon din. Hindi mo kailangang magpakabait muna, magpakabanal muna. Hindi mangyayari kung wala ang Espiritu Santo ng Diyos. Sa gitna ng iyong kasalanan, Romans 5, sa gitna ng kasalanan, minahal tayo ng Diyos. Now is the day. Gusto mo ba na umabot ang big one, earthquake dito? Yung nangyari sa Thailand, sa China, sa Myanmar, maraming busy. And then, tinabunan at namatay. Mga bahay na pinag-isipan ng maraming panahon at pinag-ukulan. Hindi masama ang bagay na ito, galing sa Diyos, subalit. Yan ay regalo niya at pointers sa Kanya na ikaw ay sumampalataya sa Kanya dahil may judgment day. So ito ang Panginoon at sinasabi niya rin sa bawat isa. Ito ang gantimpala niya. Ito ang regalo niyang biyaya. Ngayon din. Hindi bukas, hindi next week, next month, next year. Ngayon din. Makakasama kita sa paraiso. Yan po ang aming pakiusap dito, mga bata at kabataan at matanda,
ngayon din, maaari kang maligtas. Ngayon din. Yan ay biyaya lamang ng Diyos. Alalahanin mo ako. Sana sa pag-uwi mo, ay kahit dito, kahit dyan, right here, right now, Panginoon, alalahanin mo. Kilala mo ako, wala akong may tatago sa iyo. Lahat ng lumabas sa bibig ko, niisip ko, lahat, Panginoon, alam mo. Remember me, forgive me, save me. Purihin mo ang Panginoon, sambahin mo siya. Sabi niya, ngayon din. So sa aking pagtatapos, yung sinabi ni J.C. Ryle, merong pag-asa, merong babala din. Sinabi niya, one tip was saved, that no sinner might despair, but only one, that no sinner might presume. Isang magnanakaw, isang kriminal na nagligtas upang walang makasalanang mawala ng pag-asa. May pag-asa hanggang sa huli. Ngunit, huwag kang magbaka sakali. Isa lang ito sa kwento dito. At di ka nakasigurado. Di ka nakasigurado na sa huling hininga ng buhay mo, magsisisi ka. Hindi sigurado, kagaya nangyari doon sa road rage. Road rage. Alam niya ba yung last day niya na yon? Paano kung hindi siya Kristiyano? So ngayon ay araw ng kaligtasan. Kaano man kasama, mahabagin ang ating Diyos. Siya'y makapangyarihan na nagliligtas. At ngayon na yon, pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang salita sa ating kalagitnaan. Let's pray. Dakilang ng Diyos, dakilang naming Diyos, purihin ka po. Naway tulungan mo kami na alalahanin ng iyong dakilang gawa sa krus ng Kalbaryo para sa amin na mga makasalanan. Salamat sa kaligtasan at sa libreng pananampalataya ng Panginoong Hesus Kristo. Magligtas ka po sa aming kalagitnaan. Tinataas ka namin luwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.